Sagittarius, hi, welcome to Mr. Queen PH. Titingnan natin what's coming to you in the next 7 days from the time na mapanood nyo ang reading na to dahil ito isang timeless reading. Anytime na mapanood nyo to, as long as makaka-resonate kayo, this reading is for you. And if you're interested in private readings, meron tayong links sa description at sa pinned comment. Pakicheck nyo lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support, like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. Okay, Sagittarius. Let's see. Next 7 days. Uy, poised. Meron kang paghahandaan. Maaring ikaw ay a-attend ng isang major event or gusto mo lang na mas maging maayos, presentable. Pwede ikaw pupunta sa salon, magpapa-manicure, pedicure, papaayos ng hair. I feel like meron kang pinag-aaralan ngayon na gusto mong gawin or gusto mong ma-experience pero nagmamasid ka muna. Hindi ka kaagad susubok hanggat hindi ka sigurado na kaya mo. Oo, ayan, no, may co-creation. So, maaring ikaw ay magkukonsulta sa isang taon na merong alam doon sa interest mo na gusto mong matuklasan. Some of you, maaring kung kayo ay nahihilig sa social media or gusto nyo maging content creator, uso na ngayon, no, napakarami na nagvo-vlog or kumikita online. So, maaring yan yung gusto mo ngayong alamin, gusto mong pag-aralan, kung paano ka mag-create ng money or paano mo magiging another source of income ang social media. Some of you naman, maaring magiging part kayo ng isang community, isang grupo na meron kayong isang layunin, parehong layunin. This can be helping the community or meron kayong parehong inspiration, mga gusto nyong gawin. So, kumbaga doon kayo nagsasabihan ng inyong mga ideas. Ganon. So, let's see what else. You have the Emperor. So, very much strict ka sa sarili mo, no? Meron kang mga babaguhin. Some of you, maaring nagle-let go kayo ng inyong unhealthy habits. Some of you, meron ditong offer of para siyang indecent proposal, no? Pwedeng merong temptation sa paligid ninyo. Lalo na, ang temptation dumarating yan sa panahon na parang gusto mo nang magbago doon sa bagay na alam mong hindi nakakabuti sa'yo. Like, say for example, bisyo. 'Di ba? Kapag ikaw ay gusto mo nang magbago, gusto mo nang itigil yung bisyo mo, doon lalong mas lumalakas at tumadami yung temptation, 'di ba? Yung mga pagsubok na 'yan. So, doon kasi tinetest kung talagang ready ka na magbago. So, that's what I'm seeing for some of you. Meron ditong temptation. Yung iba sa inyo, maaring kayo ay magne-negosyo, no? Kasi meron din ditong learning, may pinag-aaralan ka na gusto mong pasukin. This can be parang pagiging self-employed. Kasi sa business naman, pwede kang self-employed, pwedeng incorporation, corporation, or meron kang kasama. So, possible din that you are making that decision kung alin ba yung susubukan mo. Medyo mag-ingat, no, sa mga, if you are single, tapos merong mga umaali-aligid sa'yo or may potential romantic connection, kilalanin mo munang maigi itong taong to bago mo ilapit yung sarili mo dito sa person na to. Kasi possible na ito ay hindi seryoso sa buhay niya, no? Baka gusto niya laro-laro lang. So, not unless ikaw gusto mo laro-laro lang din, 'di ba? You need to be more patient sa mga bagay na minamanifest mo.
Dahil darating rin naman to. With the Seven of Pentacles, this is about waiting for provision. So, kung ikaw ay nag-invest, nag-start ng business, pagpatuloy mo lang. Dahil eventually, makukuha mo rin naman yung resulta na gusto mo. Huwag ka susuko, no? Even sa workplace, kung meron ka tina-target na posisyon sa trabaho, i-manifest mo lang siya. Just do your thing. Ituloy mo lang yung trabaho na yan. And eventually, kung para sa'yo yan, ibibigay talaga sa'yo. Ayan, you're having spiritual awakening, Sagittarius, no? Nagiging curious ka sa mga interest mo ngayon, especially sa religion or sa mga belief system. Kumbaga yung iba sa inyo mas nagiging aware sa manifestation skills or manifestation techniques. And then you have, may adventure dito. Yung iba sa inyo, nagtatrabaho kayo abroad or meron kayong, ang work nyo ay sa ship, cruise ship, seafarer. Pwede rin namang, ito yung gusto nyong trabaho. Ito yung minamanifest nyo na work for yourself. Yung iba naman, this can be your travel opportunities. Some of you meron sa trabaho na parang lagi umi-eksena na naghahanap ng mali sa'yo. Pwede ito yung boss mo or someone na medyo nakakaangat sa'yo ng posisyon. Like for example, supervisor mo. Iwasan mo tong taong to. Some of you may vacation talaga, no? Maaring ito sa beach. You just want to relax, rejuvenate, renew. Maging maingat sa mga pagkakatiwalaan mo kasi meron ditong betrayal. May betrayal of betrayal ng trust. Lalo na sa workplace or sa community na kinabibilangan mo. Hindi lahat ng makakasalamuha mo dyan totoo sa'yo or mapagkakatiwalaan mo. So, be more cautious. Maging mas maingat. Feelings. Healing begins with feeling. Be gentle with yourself and tender with your heart. Ayan. So, some of you, mas magiging aware kayo sa nararamdaman nyo. Yung iba kasi dinidismiss yung nararamdaman nila na parang, halimbawa, masama loob nila, hinahayaan na lang nila, hindi nila hinaharap. Tapos hanggang sa nagpa-pile up na, tapos biglang sasabog na masama na yung loob mo, galit na galit ka, and yung ibang tao sa paligid mo, gulat na gulat, kasi hindi nila alam na napuno ka na pala. Be tender with your heart. Space. The quality of your life has more to do with what you remove from your life than what you add to it. Give yourself the gift of space. So, I think yung iba sa inyo, itatanggalin nyo sa buhay nyo, ito yung mga taong nega, no? Yung laging merong sinasabi na negative sa isang sitwasyon na wala na ibang makita, kundi yung mga flaws. So, you will focus on the good things in life kasi minsan nakakaapekto rin yan sa ating sa ating mindset kapag merong taong nakakapag-influence sa atin, na-influensyahan tayo ng negative energies. So be careful with those kinds of people. Rituals. Steady yourself with simple rituals. Do the dishes, fold laundry, water the plants, make a cup of tea, let wisdom sneak up on you. So, nakikita ko rito, enjoy mo yung mga mundane na things na ginagawa mo araw-araw. Some of you, mga stay-at-home wife, no? Or stay-at-home mom, na may mga times na parang naisip nyo, tama ba to, na nakaka-bored, wala akong ginagawa, dito lang. But, you will, kumbaga, bibigyan mo ng meaning lahat ng mga ginagawa mo. Kahit yung simpleng paghuhugas ng pinggan.
Minsan kasi ayaw natin ng mga chores, 'di ba? But yung sa iba naman, nai-enjoy nila yung paggawa ng chores. Lalo na kung ikaw yung may pagka-domesticated ka na mahilig kang mag-ayos-ayos sa bahay. Ayan. So, that is your reading, Sagittarius. Thank you so much. See you again.